Lima na ang kumpirmadong patay sa bayan ng Agoncillo sa Batangas matapos silang bayuhin ng Bagyong Christine. Para sa update, nasa linya si Rainiel Pawit. Rainiel, nasaan ka ngayon at kumusta ang panahon dyan? Cheryl, kadarating nga lang natin dito sa bayan ng Agoncillo at sa buong magdamag muna doon sa Lemery at dito nga sa Agoncillo ay naging malakas pa rin yung buhos ng ulan sa buong magdamag. Pero pasado 7:00 ng umaga ay bahagya ng sumikat yung araw. So kasabay naman yan ay yung unti-unti na ang pagbaba ng baha dito sa ilang mga lugar dito sa Agoncillo. Pero kasabay ng pagbaba na yan, nakita rin natin yung mga basura at ilang mga inanod o nilipad na bubong dito sa bayan ng Agoncillo. At nabanggit mo nga kanina na 5 na yung namatay rito sa Agoncillo at kinumpirma yan sa atin ng local government unit at 2 nga doon sa namatay na yan ay senior citizen. At nakausap natin yung kanilang mga kaanak. Pareho ng sitwasyon. Pinipilit na makaalis doon nga sa mataas na ragasa ng tubig at ng putik at parehong natabunan itong 5 na to. Rainiel, gaano karaming pamilya ang affected? At kanina kasi yung video na ipinapakita namin ay nananatili sila sa isang simbahan? Cheryl, yung nasa simbahan na yan, ayan yung mga pamilya o mag-anak doon sa poblasyon, malapit sa poblasyon sa may Lemery, Batangas. So yung magdamag na yan, binantayan rin natin sila doon. At 410 individuals yung nakasilong doon sa simbahan na yon, yung sa parokya ng Poon ng Banal na Cruz. At patumbas yan ng nasa 92 na family. Pero Cheryl, dito sa Agoncillo ay patuloy nga nilang binibilang yung mga nasalanta dahil out of 21 barangays, 6 doon yung talagang lagpas tao yung tubig baha. So tinitingnan nila ngayon kung ilan yung mga apektado at may doon sa nabanggit ko na 6 na barangay dito nga sa Agoncillo, may karagdagan pang 2 na hindi pa nararating ngayon ng ilang mga rescuer at doon nga ay sinasabi nila o pinaniniwalaan na baka may mga natabunan din. Itong sinasabi mo na 6 na barangay na lagpas tao, hanggang sa mga oras na ito ay ganun pa rin ang taas ng tubig baha o nakikita namang humuhupa na? Cheryl, fortunately, kung gaano kabilis daw na tumaas nga dito yung tubig kahapon ay bumababa na rin naman siya ngayon. Ganun din kabilis dahil as of 11 a.m., Cheryl, ay nakabalik na sa kanilang mga tahanan yung 90% ng mga lumikas. At itong munisipyo kung nasaan tayo ngayon, kakaunti na lamang din yung tao dito. Itong munisipyo ay kinonvert din as evacuation center kagabi. Maliban dyan sa Agoncillo, may mga ibang lugar ka pa bang naikutan or nadaanan? Can you tell us kung ano yung nakita mo? Gaano ka grabe yung pinsalang idinulot nitong Bagyong Christine? Cheryl, sa Nasugbu at sa Lemery ay talaga namang kita yung pagkabigla ng mga kapatid natin doon dahil this is the first time daw na makaranas nga sila ng ganong kataas na baha. At bukod din, Cheryl, nung nandun sila sa mga bubong nung kanilang bahay ay doble yung takot dahil kahit na nasa mataas na silang lugar, yung kalaban naman nila ay yung lakas naman ng ihip ng hangin. At kahapon, naranasan natin yung talagang malakas na ihip ng hangin around 5 p.m. hanggang 8 p.m. Ramdam na ramdam dito na sumasabay pa doon sa malaking volume ng buhos ng ulan. At ngayon, Cheryl, dito sa Agoncillo naman, papunta tayo dito, makapal na putik hanggang tuhod na putik yung nakabalot sa daan. So from boundary ng Lemery at ng dito nga sa may Agoncillo ay inabot kami ng halos 1 oras na normally ay nababiyahe lang naman daw within 15 minutes. May mga pag-ulan pa bang nararanasan sa mga oras na ito? Dito, dyan sa Agoncillo, dito kasi sa Metro Manila, medyo sumisilip-silip na yung sikat ng araw. Cheryl, ayan nga yung ikinatawa ng ating mga kapatid dito dahil simula kaninang 6:00 o 7:00 ng umaga ay tumigil na yung ulan. Hindi lamang dito sa Agoncillo, maging doon sa bahagi nga ng Lemery. So yung ilan
na sa mga establishmento, no, na kahapon ay nakita natin na totally closed daw for the past 2 days, ay ngayon na unti-unti na nagbubukas at yung ilan ay nakapaglilinis na rin ng kanilang mga bahay. Mhm. At aware ba yung mga kababayan natin, bagamat nag-improve na yung ating panahon, yun ngang balita na pwedeng mag-U-turn or bumalik itong si Bagyong Christine? Sherry, kanina nga no, napag-usapan natin yan dito sa tumpok ng mga kapatid natin dito sa Agoncillo. Itong Fujiwara effect nga na tinatawag o yung pagbalik, possible na pagbalik nitong Bagyong Christine. At ayun din yung kanilang pinapanalangin sa ngayon. Dahil yung takot daw, Cheryl, ay wala na nga sa kanila ngayon. Dahil more on nasa coping pa lang daw sila stage. So hindi pa nila ma-process. At ang payo sa kanila ng local rescue authorities natin dito ay hanggat maaari, kahit na sumisikat yung araw, ay manatili muna dito at magbantay within 1 to 2 days sa evacuation center kung saan ligtas sila. Dahil nga, Cheryl, hindi daw natin masasabi na ligtas na nga ito kung may mga ganitong banta at ayaw na rin nilang pataasin pa yung bilang ng casualty dito sa kanilang bayan. Kumusta naman yung tulong na naibibigay sa kanila ng pamahalaan? So far, Cheryl, no, nagkakaroon na rin ng drive dito yung mga local government units makapagpaabot ng potable water. Since yesterday, yan yung hirap na hirap yung ating mga kababayan dito na makakuha ng inom na tubig. Sabi nga nung iba, malamnan man lang daw yung tiyan nila ng tubig ay okay na. So ngayon, umaayos na yung daan, mas umaayos na rin yung distribution ng mga relief goods. So kagabi around past 10 p.m. doon sa may Lemery, Batangas, kung saan nakita nyo yung simbahan na ginawang makeshift evacuation center, ay nakapagpadala naman ng pagkain. So kahit late, nakakain itong at mga kababayan. At dito sa Agoncillo ay tuloy-tuloy na nga yung pasok ng ilang malalaking truck. So ngayon ay nagkakaroon na ng maayos na daloy ng relief goods, no, para sa ating mga kababayan. Alright, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Rinel Pawid.